Naalala mo ba kung ano yung unang kantang sinulat mo? And what is it about? Yung title niya, Captivated eh. Tapos ano ako na, 15 or 16. Tapos meron lang ako ano. Siyempre, love song kasi teenager ka. Tapos gano'n. Yun, tungkol siya sa ano, may crush ka lang. Nalaman ba ng crush mo na yung song na yon ay tungkol sa kanya? Malamang kasi sinend ko sa kanya dati. Oh, Gagi! sinend mo. Gagi, ano reply niya? Ano reply niya? Ano to, nag-YM ka ba? YM? Wala, hindi ko Ang nag-reply yung asawa niya. Bigyan mo na yung asawa ko. I-check mo ko, Blaser. The Pod Network Entertainment. Ay, Game na. diba? Dagay Ito, mo na. nervous ako ah. Alam mo, ito, masaya, happy ako para kay Muman dito. Bakit? Oo nga. Kasi para siyang ano eh, Full dad siya. yeah, he's the best dad ever! Wow! Best dad ever! Best dad! Tanga, balang araw, i-recognize ka rin ng pusa mo. Nag-uusap sila yung kaklase ni Andre. Sabi niya, di ba yung papa mo yung naglalabas ng puwet? Sabi niya, oo, yung tatay ko yun. Sana na lang ang papa ko. Oo, nakikita. Papa ko. Sabi ni Andre, sana yung papa ko na lang yung naglalabas mo. ng puwet. Kasi mo, hindi naglalabas ng puwet. Welcome to the Cool Pals! Episode 835. Exclusive on Spotify and YouTube. Natulo eh. Uy, teka, si DJ. Oo, mga putang ina, dami nagreklamo sa ito. Ayan. Kinagalit nyo. Ganalit nyo. Teka lang, Litaw. Ginalit niya. Naghahanap pa kayo ng mabawat ito. Putang ina Teka nyo. lang. Wala Wala naman. hindi, wala. Hindi ka namin naintindihan. Putang kung nakikita Dahan-dahan nyo lang. Dahan-dahan lang. lumalabas lahat ng mga ugat niya sa ulo para siyang burat. Anong nangyayari sa'yo, Burat? Ito kasi, di ba? Galit ako. Oh, galit ka. Bakit ka galit? Kasi ang dami Pwede ba for nagreklamo. tonight, burat ang tawag natin sa kanya? Wag naman. Wag naman. Wag. Wag naman. Baka kumapit eh, no? Ano? Dahil si Roger po ang nag-i-introduce sa mga ibang banda, nagagalit yung mga ibang fans ng mga banda. Bakit naman yan yung intro? Sabi niya ganun. Ano sabi? So, kailangan, parang nakakabastos daw sa artist, yung pag-i-intro ni Roger. Oo. Parang gusto nila, kailangan siguro hingan natin ng consent Galit na galit. yung banda, kung okay lang ba silang ma-introduce ng ngongo. Sige. Okay lang. May go signal po. Teo ka ng signal, may go signal ka na, Oo. Roger. Pinapakilala ko ang perfect. Ay, Tangina ka. Tangina mo, kaya ka pinabas eh. Gago ka talaga. I-jokes lang ka. Ano sabi niya? Hindi ko naintindihan. Wala. Wala. Tangina. Ito, pinakamalapit na banda. Ngayon, sa Pilipinas. Tangina, palakpakan nyo. Ang Celestial Cloud sa kantang Boomerang. Sa tuwing ika'y umaalis, lagi namang bumabalik sa aking piling, kumakapit. Kahit gaano kakalayo, ramdam ko ang iyong puso hanggang sa dulo, walang hinto. Pwede ka naman pumunta sa kahit saan planet.
kabisado ang daan patungo rito. Pakinggan mo ang puso ko. Pwede ka naman pumunta sa kahit saan planeta, basta't siguraduhin mong di ka magsasawa sa akin punerang. Pwede ka naman pumunta sa kahit saang planeta, basta't siguraduhin mong di ka magsasawa sa babalik at babalik, magbabalik. Babalik at babalik, magbabalik. Babalik, magbabalik, magbabalik. Babalik, magbabalik, magbabalik. Thank you. And that is Boomerang by Blaster. Celestial Clown, pa. Tanga, bobo. O, tanungin natin sila. Oh, Tanungin natin sila. O, sige. Invite natin sila. Blaster, pwede ka bang okay lang ba punta dito, dito? saglit? Para bibigyan namin kayo ng chance na kutusan si Roger. Dahil sa unang introduction mo. Oo naman. Oo, tangina mo. Eto, salamat. tarantado ka. O yan. Paano natin? Papaluin ng bote, oh. Ayan. Wag naman. Kumusta? Ay. Kamusta, Blaster? Okay naman. Pwede nating usog yung yung mesa ni Blaster para din siya Shot para. Baka kailangan ni Blaster ng isang... Meron. Siyempre, dapat may tagay, muna tayo. Isang toast muna. Oy, cheers lahat. Tinagaya ni GB. Oh, cheers! Cheers. Ano yung hawak mo, James? Cheers. San Miguel Pale Pills. At ang paboritong beer ni Pope! At ni Coco Martin. Bay talaga. Alam mo, pareha silang hindi na. Pareha silang mahilig sa pera. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Thank you. Ito na yung pangalawang beses na mawalan ako ng trabaho. Cut mo yun! Cut. Hindi naman. Ano ba sinabi mo? Wala, pero alam na nila yung Wag sasabihin. na. Baka sige na. madamay din ako. Okay. Tanong muna natin. Blaster, eto bibigyan ka namin ng chance para kutusan si Roger nung inintroduce kayong Four of Spades. Hindi, okay lang yan. Sorry po. Okay lang yun? Okay lang yan. Okay! Introduce mo ulit sila. Introduce the rest. May pass kasi PWD. So, di ko pwede magalit dyan, pari. Oh, lahat pwede niyang gawin. Kamusta, Blaster? Pwede mo ba introduce yung band? Ayun, so yung mga kasama ko po ngayon, ang tawag sa kanila is Celestial Clowns. Pero individually, so on bass, si Travis. And on drums, si Pablo Escobar. yeah. Oo ba? On drums, si Max. And on guitar, si Easy. And sa keys, si Crystal. Hello. And ako si Blaster.
Oo nga, no, siya yun. Takila ka. Kanina po ba tinitignan? Mukha kang babae, Kinocompare mo? pinagmamasdan ka ni GB kanina. Kamukha mo raw si Bia Veloso. Hindi naman. Kaya nalilip. Sinabi ko si JB, gago ka, pinasa mo. Hindi naman. Hindi ko kilala yun. Yung pag pinapanood kayo, yung fashion nyo, paiba-iba. Like, nakaset ba yan sa mood for the day? O nag-uusap kayo, gato yung susutin natin? O everyone just comes in na, tama, ito dapat. Talaga tayo, ganun. May ganun ba? Siguro nung una, medyo iniisip pa namin. Pero at one point, bahala na kayo kung ano na lang ma-feel nyo. Galing talaga, like, nagko-complement yung how you dress to the music you play. Tapos it's easy on the eyes lalo. Tapos ang saya nyo panoodin. So pambahay nyo yan? Sino pinaka... Minsan. who decided, o talagang kayo na to? Or talagang you guys planned it na ganyan? Yung susuotin? Siguro nakadagdag sa yung pare-parehas din talaga kami ng mga interest. So kahit hindi namin pag-usapan, nagkakataon Lumalabas, nagmamatch yung mga trip naming suot. And yun. Blaster, may tanong lang ako, no? Kasi napag-usapan ka na namin dito. Dati lang. Oo, dati. Narinig mo ba yun? Hindi pa naman. Hindi pa. Ito kasi yung binasa namin. May kaklaruin lang. Oo, may kaklaruhin lang namin. At tagal na to kumakalat na bali-balita sa'yo. Agam-agam para mawala yung mga agam-agam. Yung may sa Generous beef ka na card. hindi Padaanin lang natin, di ba? Oo, para let's break the ice. Sabi niya, hi po, 5 years ago, sa Alam ko isang underpass, pinangakuha kami ni Blaster Silonga. Bakit na? Nandun pa lang po tayo. Mahaba pa po. Mababa. na pag-aaralin niya po kami sa college. Sa present po, lahat kami ay high school graduates. Na kaya kinausap namin si Blaster Silonga. Pero wala po kaming narinig, kundi matinig na sigaw. For whole hour ng usap. Ganun ba sila? La. Day after, nagpadala po siya ng letter and it reads. Tapusin mo. Para kay James talaga. Ano Itong segment ito pa kay James eh. Sorry, di ko matutustutan. Ang pangkolehiyo nyo. Pero para makapunta sa college, kailangan nyo ng transportation, tama? may tama pa. Tama, right? Pa siya eh. At ayun lang ang makakaya ko now. Binuksan namin ng liham at may laman itong 4 na beep card. Tangina, ang ganda. At eto na. Sige. Ayan. Susuklihan natin ang kabutihang puso ni Blaster sa pagbigay sa kanya ng Cool Pals beep card. Okay, thank you guys. MRT. Ang problema mo na lang dyan, yung load. Ako na bahala. Walang load yan. Buti pa yung binigay niya na may 100 load lahat. Mr. Blaster Silonga, you failed us. Wait, so ang tanong ba kung totoo yan? Yun ba yung tanong? Parang kung totoo ba yan? Oo, totoo ba ito? Ay, walang katotohanan dyan kasi ako nga hindi nag-college eh. Tama. Pero meron ka naman beep Pero card. may 4 akong beep card dito. Naghihintay lang siya ng 4 na estudyante. Ito, nag-decide ka na hindi push through sa college or midway college ba to or entering college? Hindi ko naman siya dinecide kasi nung panahon na magka-college na dapat ako, yun yung panahon na, yun nga yung binanggit nyo kaninang banda, sobrang Si Roger active. lang yun. Sige, May damay. May damay sa sige, siya lang, binanggit ni Roger. May asal naman kami, Siya lang pare. ang gago dito. Hindi pa yan kasama sa logo. Ano lang, nadamay lang sila. Sila Blaster na galit kasi galit ni Ni Roger. ni Roger na dadamay lang. High school kayo. Out of high Parang school. pa-senior, ay tapos na ako na senior, ay magka-college siya dapat. Kaso nung panahon na yun, yun na yung mga gigs namin, parang, yung alam mo, lagari na parang 4 gigs a day, as araw-araw. Kaya,
hindi na rin ako nakakommit sa pag-aaral. Pero kung ako tatanungin, gusto ko sana nakapag-college Anong ako. course yung... Nung panahon na yun, music prod dapat. Pero ngayon, pag ako tatanungin, parang ayoko naman ng music ulit. Parang gusto ko, HRM. sobrang layong course. Bakit hindi? Bakit hindi? Di ba? Criminology. Yeah. Pwede. O sige, alisin mo lahat ng knowledge mo sa Excel. Pwede. Oy, joke lang mga criminology students We love you. So, very young age, gigging. Ano ang first big gig nyo na na-experience na kasama nyo na yung mga banda na iniidolo nyo? Do you still remember? Na-starstruck na ba kayo sa lineup ng banda na nakasamahan nyo? Oo. Hindi ko na maalala kung ano yung una, pero isa sa mga memory ko na yung parang kahit papaano umano sa utak ko na, uy, medyo may na nangyayari na sa ginagawa natin nung parang naka-back to back ata namin. Ewan ko kung anong banda ni Ray. Kami nagda-drums. Ibang drummer. Ng jacket, no? Yun. Ay, hindi. Kuya Rames. Kuya? Rames, Marasigad. Keanu Reeves. Raymond Marasigan. Raymond. Kuya Rames. Panahon na siya na yung nakasabay namin. Back to back kayo. Tapos parang siya na yung nag-hello sa amin. So parang, ayun, yun yung na-starstruck kami talaga kasi fan kami ng E-Heads. Kilala niya kayo lahat noon? Nung panahon na yan. Pinurse name basis niya kayo? Hindi, hello lang. Pero malaking bagay na yun. Na sila ba yung lumapit? Sino ba yung mga influences nyo, like, you personally, sa music? Ako nung panahon, marami. Kasi ako nung bata akong hindi talaga OPM. Kasi yung tatay ko, very into yung R&B, hip-hop. So, mga kinalakihan ko nun, Stevie Wonder, Jackson 5, Boyz II Men, mga ganun talagang black music. Pero, nung OPM, neto na, ba't kayo tumawa? Oo nga. Ano mas alato sa black music? Pero, I also like black music. Iba yung black Who's your music. favorite artist, James? Ula, enemakine, Ulo Menendez. Anong genre nun? Sergio ganda. Mendes. Di man lang black music yun eh. So paano na shift? Paano ka nakakuha ng other influence sa music kung black music yung kinakalakihan mo? Tropa, ganyan. Sinong black ang paborito mo pala? Si LeBron James. panahon na hindi ko alam kung considered, pero naging puti na kasi siya sa dulo, si Michael Jackson. Yan. Oh, black pa rin yun. Maganda. Former. Siya si Michael Jackson din. Pero iba talaga eh, Michael Jackson. Sumasayaw ka nung bata ka? Oo, Sumasayaw. maraming Favorite video song mo yun. ni Michael Jackson? Sumasayaw siya nung bata siya ng Michael Michael Jackson. Jackson. Pucha. Pwede Sino niya bang i-search hindi? yan. Nasa YouTube lahat yan. Ha? Lahat ng bata ka na sumasayaw ng Michael meron, Jackson. meron. Nasa YouTube lahat yun? Uy, ayos Oo, yun kasi pinost ng tatay ko. And wala akong choice. Bata ikaw nun. Ano, mga 9, 8 or 9. Hindi naman yun yung papunta ka sa wish bus. Hindi. Tanda na ba siya nun? Sumali ka sa talent show sa school, nag-Michael Jackson ka ba? Oo, yun mismo. Okay. Hindi ko napanood yan, hinulaan ko lang. Galing talaga. Ayun mismo. Pero naawa ko sa sa contestant pagkatapos mo. Parang nag-Michael Jackson na siya. Kailangan ko na ilabas si Whitney Houston. Anong yun, moonwalk ba yung ginagawa mo? Yan, moonwalk. Tsaka yung mga hihi. Umiihi. Ginawa rin ni R. Kelly yan eh. Iba yun. Ay, ba? Ihi yun! Michael Jackson. Ihi yun. Tanga. Puta, ilan na. Nalabo-labo yung mga black ah. Nadamay sila lahat. Mahilig ka rin sa Vaseline. Kanta ng Shampoo? STP yun. Kanta ng STP yun, Vaseline. Oh, nahilig ka din ba sa alternative? Kailangan pa natin talaga pagtakpan yung tong kagaguhan ni Rems, no? Napunta tuloy tayo sa STP. Grunge siguro. Yun, mga Nirvana, sino to?
Soundgarden, ganun, mga ganun yung pinapakinggan. meron din sinasabi yung mga ano niya, kabanda niya. Intro boys. Pearl Jam. Pearl Jam, Alice in Chains, mga ganyan. Pero ang galing kasi 25 ka pare? 25. Nung lumabas, nung pinanganak siya, hindi pa, lipas na yung genre na yun pare. 2,000. 2000, wala nang grunge nung time na yun. So at least, di ba? Kakatunog na sila nun puro... Anong breed ng aso yun? Si Britney yan. Si Britney yan. Ang pangalan mo ba ilang aso po ay si Eddie Vedder. Pero, tama ba, ang dad mo musician din? Singer siya. Meron ba siya? Pinakinggan nga natin, di ba, yung Kindred Garden? Tama ba? Kindred Garden. Pangako, wow, wow, wow. Yan mismo. Ako. So, ibang genre si dad mo. Ano yung payo niya sa'yo nung pumapasok ka na sa pagbabanda? Meron ba siyang advice of what not to do and what to do? Pag nakita mo si Michael, ingat ka. Maghihi ka lang. Wala Pag naman. inintroduce ka ng ngongot, sapakin mo sa buka. Actually, ngayong inaalala ko, wala pala. Talagang inano niya lang, Supportive ituloy talaga. mo lang kung... Kaya lang naman din ako napunta sa banda. Kasi yun nga, nung nag-aral na ako mag-gitara, lagi ako nagigitara sa bahay. Tapos meron akong yung parang amplifier sa bahay. Tapos laging pag nag-ensayo ako, sobrang ingay. So parang at one point na parang ang ingay ko na lagi, sabi nila, feel ko dapat magbanda ka na kasi ang ingay na dito sa bahay. So dapat may iba ka nang kasama sa ensayuhan na kayo mag-ingay. So, yun, wala naman siyang in-advise masyado, kundi... hindi, alam ko na. Maggumawa ng original songs. Huwag gumawa ng original. Hindi, gumawa. Gumawa daw. Kalimutan! Anak, Gawa ng huwag original kang song. gagawa ng original. So, pag gumagawa kayo ng kanta, ito tinatanong namin sa lahat. Ang nauuna ba, melody o lyrics? Sa akin, usually sabay. Sabay. Parang, kahit hindi pa yung lyrics agad, pero may concept na usually. Kasi, pag pinansin nyo sa mga kanta, parang, di ba minsan, bakit pasok yung words dun sa kung ano naririnig mo? Parang kung malungkot yung sinasabi, malungkot din yung tunog. So usually sa akin ganun. Medyo sabay na. Naalala mo pa kung ano yung unang kantang sinulat mo? And what is it about? Yung title niya, Captivated eh. Tapos ano ako nun, 15 or 16. Tapos meron lang ako, Siyempre love song kasi teenager ka. Tapos ganun. Yun, tungkol siya sa may crush ka lang. Nalaman ba ng crush mo na yung song na yon ay tungkol sa kanya? Malamang kasi sinend ko sa kanya dati. Oh, gagi! Sinend mo! Gagi, ano reply niya? Ano reply niya? Ano to, nag-YM ka ba? YM? Wala, hindi ko Ang nag-reply yung asawa niya. Bigyan mo na yung asawa ko. Teacher mo ko, Blaster. Ano reply niya? Ano reply niya? Wait, ano sabi? Teacher, tama ba? Teacher daw? Teacher ba? Hindi. Hindi. Kaya pala iba yung Kaya tingin mo shot sa na lang. stockings ko. Ano sabi? Wala. Makita Hindi, pinadala mo sa kanya. May reaction ka nakuha sa kanya. Hindi ko na maalala eh. Ano bang social media na naabutan mo? 2000 eh. Facebook na. Facebook. Facebook. Buti hindi na siya nag-Friendster. 2008 naglabas YouTube, ganyan, Facebook. 8 years old siya noon. So Facebook na. Oo. Ganda. Hindi na naabutan yung mga testy pala, no? Mga multiply, yung mga who's viewed me. Friendster, onti Friendster lang. pa. Pinlano mo talaga to share the song sa kanya nung natapos mo? Hindi ko alam kung pinlano pero... Siyempre, pa-cute. Oo nga, no? Yun lang. Iba yun eh. Sige. Astig tong experience mo sa Itbulaga, yung Electric Guitar Hero. May tanong ako sa'yo, kunwari guitar for your life, magugunaw ang mundo pag di ka namili. Fair lang na si Renz. Napakaseryoso. Utang na, pag lumabas yung Vaseline dyan, Hindi, mamimili ka. Fernando versus RJ Guitars. Mili ka lang sa dalawa. Sige, mamili ka. Pakinggan po natin. Mili ka doon, sige. Si Blaster. Kailangan may piliin ka. RJ na lang siguro. Kasi isa sa una kong acoustic, RJ. Ganda. Pero okay naman pareho. Oo.
Ikaw, kung anong Ano papipiliin? kanta? Wala akong taste eh, kaya RJ na rin. Magunaw yung mundo, sabi niya. Mag-unaw yung mundo yung pinili. Salbahe ka. Pero anong paborito mong gitara na ginagamit sa stage ngayon? Usually, ang gamit ko yung Stratocaster, yung Fender ko. Pero ngayon, lately yung gamit ko yun, yung pula. Parang Yamaha something. Yamaha Samurai yung tawag sa kanya. Ilang gitara mo? Dami eh. Yung mga banda yan, dami. Mga 20 siguro. 20! Ano yung ibebenta mo sa akin doon? Ewan ko, pag-isipan ko muna. Gusto ko sana talagyan din sa lahat ng banda yung first big gig, syempre first big pay, first expensive equipment na binili nyo sa sarili nyo. Parang Meron ba hindi ganon? gitara eh. Parang PS4 or something ata. PS4, talagang gamer. Saglit, Rems, ikaw, first big pay mo, anong binili mo? Ato. Nice. Binili mo siya. Hindi na may pera mo sa beer house. Oh, siyempre. Nakapasok ka na sa beer house. Hindi ko alam, ano ba pinagkaiba ng ito, beer house sa bar? Yung, Isa lang ba? yung may nagsasayaw na babae. Parehas din yun eh. Parehas din naman. Parehas din yun eh. Strip Oh. club. Strip club na. Oh, strip club yan. Oh, sa New York. Cubao? Wala pa rin kawala. New York, eh. Cubao. Wala Doon pa talaga rin dapat kawala. check sa Cubao. New York, Harvard. Andiyan lahat din ng mga strip club eh. Pero sa ibang bansa, alam mo, may mga musicians that will go in to experience mga ganyan. And then minsan nakaka-inspire sila ng kanta. Di ba si Ray Valera, yung maging sino ka man is inspired by yan, GRO yan, di ba? Or So pag kinakanta ni Sharon yon, kanta ng puta. well, nag-iba yung storya ngayon ng pelikula ni Sharon dahil sa'yo. Dahil sa... Ngayon nagme-make sense na bakit nakachaleko na leather si Robin. At naka-shade siya sa gabi. Callboy eh, no? Oo, callboy siya. Pero may mga ganun ba? That you... Chaleko na leather na lang kulang. Leather. Oo nga. Gagi, sakto-sakto. Parang Meron hulma ba eh. kayong ganun na we have to experience something together as a band na bago o para magsulat o go somewhere na hindi pa kayo nakakapunta baka sakali makakasulat kayo ng kanta. Kung ano-ano. Pero hindi ko na maalala kung Sa ano. strip club dun sa New York, wala kang naisip na kanta. Wala naman. Pag naman nakakita ka na nagsasayaw at kanta pa rin ang nasa isip mo, putang na, ba't pumasok ka pa doon, pare? Hindi. Wow! It's pink! It's pink! It's pink! Wala, naisip ko lang mukhang GTA. GTA. Wala, yun lang yun pumasok sa auto ko. Sana Kung ano yung nag-gamer tsura sa ka na lang. GTA. Hindi gagi yung pwede pa lang yun ng may introduce yung strip club sa bata pag naglalaro ng GTA. 'Di ba? Madalas ka ba Nakapaglaro na pumunta kayo ng doon? Teka lang, GTA? sasabihan ko lang Oo. si Jeannie, baka naglaro ng GTA yung bata. Hindi kasi totoo, 'di ba? Doon sa GTA, pwede kang mag-pick up pa ng babae doon sa ano pa ba naglalaro. Tapos nasabi ni Blaster, ay hindi pala square yung dede. Oo nga. Bilog pala siya. So yun ba yung downtime mo? Games? PS2 pa kasi. Mga video games. Tsaka anime, mga ganun. Anong paborito mong anime? Hunter x Hunter. Ay, may papakilala. Sakto sa'yo. Nakatingin pa sa'yo. Sino na nakapapakita ka ligali ka? Ito, may Nakikita mo na ba? May sariling hunter Meron license. kami yan. regalo sa'yo. Hindi mo na siyang iuwi. Oh. Alam mo, hindi ganyan talaga itsura niyan. Si Gon. Ginanyan lang namin. O, pakita mo yung nen mo. Tanga, hindi ganyan. Naruto yan. Mali pa yung ginawa. Naamon eh. Isang linggo natin pinakis yan para sa guesting. Mali na nahugot. Ay, sinasamahan ka ng tatay mo sa gig dati. Nung bata ako talagang... Kasi nun, lalo na nung ako pa lang yung anak niya. So, laging... Pag may gig siya, so bawal ako lang may iwan sa bahay. Tsaka yung nanay ko. So, yun, usually sasama ako sa mga
gigs niya na yung abot ng 3 set, tapos parang 15 songs per set. So parang mga as early as 4 or 5, talagang exposed na ako sa malakas na tunog. Yun. Naririnig mo to? Tingin mo sa kanya na tingin. Nakatulong ba yon na na-expose ka ng maaga? Parang hindi naman. Parang hindi naman. So, yung pagkasanay mo sa mga gigs. Kasi pagka nag-uumpisa ka sa gig, makukulture siya ka dun sa... Ayaw, nakatulong siya na parang by the time na gumigig na ako, parang hindi na siya ganun nakagulat. Parang sanay na ako. Hindi na siya ganun Lalo na sa nakaka-overwhelm. malakas na music. Kasi minsan pag bata pa, minsan yung iba, pag teenager, lalong pag nakakapag-gig, nakakapag-bar ng mag-isa sila, nagiging na umiinom. Naging ganun ba kayo? Hindi, natuto ko uminom para mga last year lang. Oo. So, Hindi ka niyakag nung mga katrabaho ng dad mo tapos pinilit ka uminom sa harapan ng maraming tao. Hindi naman nangyayari. Andre, shot ba tayo? Painumin mo, pakita mo kay Blaster na hinata ka na. Pag-bless ka muna. Curious ako. Eto may nakalagay dito, naglalagay ka daw ng Mighty Band sa daliri mo. Kanino mo natutunan to pag masakit? Hindi, meron nakalagay Para saan? Like, Ikwento mo nga ito. Classic yan eh. Kasi nung nagsisimula pa lang mag-gitara, so pag yung umaabot na ng yung kunyari 5 hours straight na ako nag-ensayo, mas sumasakit na siya. Pag yung nagsisimula ka, wala pa namang kalyo, di ba? So yung Mighty Band, yung artificial kalyo. para hindi masakit. Yan, para di masakit. So pwede rin siya sa palad. At dahil dyan, maraming listeners ang maglalagay ng Mighty Band. Tangina mo, Andre, makaka-relate ka din dito. Tsaka Mighty Band yun, Gagi. Para kang pato. Pag nilagay mo, para kang pato nun. Pero may reminder papatuyuin niyo muna yung Mighty Band kasi Bago gamitin. Bago gagawin sa pala. ayaw niyo May nagturo ko sa'yo nun. Pakiblip May nagturo ko sa'yo. Sino nagturo sa'yo nung technique na Mighty Band? Wala naman. Nakita lang Mighty Band dun sa bahay. Tapos nagigitara ako nun. Naalala ko noon pag yung may sira akong laruan, yung Mighty Band ko, tapos nadidikit sa daliri ko. Tapos parang, yun, Eureka. Sabi yung Mighty Band, baka naman. Pwede pala sa Sponsorship. musician. Hindi lang pang Gundam, pang musician pa. Oo nga. The Mighty Band, officially used by Blaster Siloga. Kasi usually, alam lang natin sa Mighty Band, yung Pagdidikit. yung Binabaliktad na tao. babaliktad sa tao. Bulldog yung bulldog. si Jaime at Chaval, pare. Tapos may aquarium sa Ilalim. sa ulo niya, may pirana. Yun ba yun? Yung ba yun? Parang Hindi David yan. Blaine na yun eh. Magician yata yung pinapanood mo. Ang equivalent nun, yung naglalagay ng Coke sa rubber shoes sa basketball. Alam mo, curious ako dito sa dynamics nung banda. Kasi sila, Celestial Clowns. Tapos ikaw, solo artist ka ba? Parang ganun. So, actually, parang solo project ko talaga tong lahat nanto. Pero nung sinimulan ko tong solo career, dahil nga galing ako sa banda, parang di ako sanay na ako lang talaga solely yung gumagawa ng lahat in charge. So, ayun, gusto ko pa rin yung may makakolaborate na ng mga kabanda. So, marami rin akong mga pinapakinggang mga parang solo artist na meron din talaga silang official backing band. Parang Tom Petty and the Heartbreakers, Prince and the Josie. Revolution. Parang si Josie and the ano. Pussycats. So yun, basically, inspired siya doon na parang ako yung in charge dun sa songwriting pero sa music, meron akong kakolaborate. Teka lang. Hindi kasi tinatanong ni James kung siya lang daw ang nakakaalam dun sa Josie and the Pussycat. Parang Ano ba yung kwento sa Hiraya Manawari? Alam ko yan. Sa ano yan? Hanna-Barbera yan. Hindi, meron nga. Artist din. Cartoon, so... Ikaw, so, paano mo sila bino? Did you look for them?
O nakikita mo na sila, nagkakasama na kayo sa gigs? Parang ganun. Parang friends ko na rin talaga halos lahat sila. Halos lahat sinong hindi sa kanila. Semi-semi lang. Pwede mo sabihin. So, actually yung nagbe-base ngayon, siya, hindi siya talaga yung nagbe-base sa akin. Akala ko hindi talaga siya yung ka-close mo. Ayan. Nag-sub lang siya ngayon para sa kapatid ko. Yung bassist ko talaga yung brother ko. Tapos, Yun ang hindi kaibigan. Hindi ko siya kaibigan. Kasi kapatid. Tapos, Kapatid. Di kaibigan ng Kung pop kapatid. the balloon to, na-pop na yung balloon niya. tapos sa drums, ang pinaka-collaborate ko talaga sa music, yan si Max na yung nagda-drums. And, ayun, makakakilala ko sila dahil mga mutual friends sa eksena rin ng mga banda. Tapos si Easy, schoolmate ko yan dati. Tapos si Crystal, siya yung girlfriend ko. Binata na. Pero ano, yung tinry mong mag-solo na Hindi, ibig ko sabihin, gaano mo katagal tinry yung solo na na-realize mo na hindi Kapit yung Mighty Band. Kailangan mo. Andito ata yung parents niya sa audience pa rin. Alin? Sino? Ito, yung dalawa. Turo lang kami. Ibig ko sabihin, gaano mo, tinry mo ba siya na mag-solo artist na walang banda? Paunti unique. Parang si... parang saglit lang. Basta bigyan mo lang sa mukha. Pwede yan. Naisip mo lang. Hindi na rin eh. Talagang rekta ako na... Yun, kinonta ko na agad yan sila, Max. And, ayun, inaya ko na agad sa studio, mag-record, gumawa ng mga kanta. Alam mo, napapansin ko sa lahat ng mga... bakit? Sige lang. Napapansin ko sa lahat ng mga banda, lagi tinatanong, pag tinanong natin, anong genre nyo? Laging sinasabi na nila, ayaw na nila ng genre. So ngayon, kami na magsasabi ko anong genre mo. Tayo na nag-decide. K-pop. K-pop. Na hindi Koreano. Parang ganun. Kayo ba, ganun din ba ang stand ninyo? Kasi parang lahat ng mga batang artista na natin. tumambay din dito. Ganun, hindi rin Ganun nila ang masabi. sagutan nila eh. Para tayo nagsumbong. Bakit ano din ang kasagutan mo? Nagmamatter pa ba na dapat may specific genre? O Tatry ko sana maging special, pero yun din sagot ko. Pero okay lang naman eh, kung yun talagang... Ano, Bakit ganun ang naging trend? Kasi dati, alam mo kung ano yung genre eh. Ba't saan nagsimula yung trend na ganito? Na ayaw na ng mga artist ng genre? Pili ko dahil din sa internet na lahat ng klase ng information, isang pindot mo lang nasa iyo na agad. Unlike before, talagang mas may power pa yung radyo or yung kung sino man in charge sa music industry na ihain sa inyo kung anong gusto nyong sound. Unlike ngayon, unting search mo lang kahit ano talagang music nasa ano mo na or TikTok. So, feel ko dahil doon. ang makaka-impluwensya sa'yo kung ano yung pinapatugtog ng favorite radio station mo. dati, Dati, di ba? dinidictate ng radyo kung ano yung top one, di ba? Most requested, ganon. Pero ngayon, you have the freedom to choose. Kung ano yung gusto mong Tsaka pakinggan. noon parang naririnig ko nga parang maraming yung magkakaaway pa ng eksena noon na naririnig ko parang yung mga Hip-hop, hip-hop metal. tsaka mga metal. Mababaw na Magbubugan pa. Ay, naman. Tapos sinapak Music si ang Roger ano, tulad dito. magandang music. Hindi, amoy. Oo. Totoo yun. Totoo, di ba, Rems? Oh, pero sa ngayon yung nagrarambulan tuwing Pasko, hip-hop madalas eh. Hip-hop sa hip-hop na lang. Oo, parang nag-tone down na yung mga metal ngayon eh. Oo. Grabe, no, yung pagkakakwento ni Blaster, sabi niya, narinig na lang niya. Nabalitaan na lang niya. Ganun nakatagal yung nangyari yung hip-hop at saka yung metal na naglaban sa, ano yung Mega Mall? Sa pakan? Oh, sa Mega Mall, kahit saan. Wala pala lugar yun. Ace Hardware. So, pag metal ka, ipapaw! meron din. Oh, pero naalala ko random na kwento. Merong jeep sa amin, mga hataw na jeep na metal-metal sila. May nakita silang hip-hop sa tapat nila. Yung may patahing X yung nakalagay sa pantalon.
medyo binundol nila eh. Sabi na nakakatawa yung medyo eh, no? Oo, kasi... Nadaplisan yan. Hindi, binundol nila ng medyo umabante ng konti yung hip-hop na... Oh, hindi naman sinagasaan. Hindi, parang well calculated yung pagkakabundol eh, na hindi siya mamamatay, konting tulak lang, gano'n. Well, yung ganyang gulo sa ano mo nalang makikita yan sa headquarters ng Uniteam. Wala. Alam mo na, ito si Blaster, vocal ka rin sa politics, di ba? Itong recent ba may naging vocal ka din? Hindi na, naumay na ako. So nagwili ka na rin tulad namin. Naumay ka na rin. Kami rin naumay na, kaya sumisigaw na lang kami ng BBM! BBM! Hanggang dalawa lang naman. Hanggang dalawa lang. Tinuturuan ng basis, hanggang dalawa lang sila. Kasi hindi ibig sabihin, kasi hindi nila talaga sinisupport. Tsaka baka mag-walk out eh. Good fans talaga. Yung dalawang BBM ay enough lang para maproteksyonan tong business na to. Okay. Solve na yun. Solve Wag lang tayong masilip gaya ng Prime Water. Boss President, okay lang po kami dito, Boss President. At sa susunod na president, pag ikaw nanalo, sa'yo naman kami. Oo, buong-buo. Hanggang dalawa lang din. Pero nung may mga nakaaway ka ba nun na may mga in-unfriend kang kapwa artist? Wala ko ina-unfriend. Tigas mo ako nun eh. Sabi ko, kung gusto kong baguhin yung utak nila, bakit ko yan, friend? Di ba dapat makita nila? Gusto ko. Tama. Pero ngayon hindi na. Parang, Ba't anong naging realization mo, pare? pag may kausap kang desidido naman sa kung anong gusto nila mangyari, hindi mo naman mababago yung iniisip eh. Kaya, bahala na kayo. Yan ang maturity. Di ba talaga naman, tanggapin mo na lang, putang ina nila eh. Eto, Yan. meron ka pang sinagot mo, di ba? Nag-comment ka ba kay Alex Gonzaga? Kalimutan na natin yun. Dati. Dati. Ang tapang mo. Hindi, ang bilis lang ng internet nung panahon na yun, tapos lagi nasa bahay. So, hindi naman matapang. Na-screenshot. Hilig lang Yan ba ang mag-face. kaso kung bakit nasulat mo ang kantang Hi? Maaari. Tungkol saan yung high? Tungkol saan ba yan? Tungkol sa ng high rems. Kay Ryan Rems ba yan? Hulaan niya, O kay hulaan Ryan niya. Rems? Hindi. Sa pulang mata, ano yun? Yung spelling, H-A-Y-Y. Hi. Malalaman natin yan pag tinugtog nila. Tutugtugin nila. Ayan. Ngayon naman, ipapakilala natin. Ito na naman. Sabihan mo naman si Blaster, taka na umiinom pa eh. Ay, sorry. Dito, balikan mo na lang. Game. Ito naman, ngayon, si Ayusin mo, Blaster. putang ina mo, Roger, ha? Ayan, mga putang ina nyo, wag na kayo magreklamo. Pwede siguro. Babalik siya. Sana magamit ni Blaster yung beep card na binigay natin. No? Mukha naman din na nagtitrend yan. Bubuhatin na ng mga fans yan. Papunta lang mga ano eh. Saan ka pupunta yan? Game, Roger! Okay, ngayon, papakilala natin si Blaster Taloga at kanya kanta na Hi! Palakpakan! Tama. Anayos? Nice. Hay, mabuti pa sila. May karapatang umibig sa iyo. Mabuti pa sila. Hay, mabuti pa sila. May panghahawakang mga salita. Mabuti
At kung mayroon ka ng iba, ipakilala mo naman sa akin siya nang matanggap ko na. At kung iyong isip mag-iba, nandito lang ako naghihintay, sinta, nagmumukhang tanga. Mabuti ba hindi ka na ikumpara sarili sa iba, pagkat ako naman ay maganda. Mabuti ba hindi ka na ikumpara sarili sa iba, pagkat ako naman ay maganda. La 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 la. Yay, thank you. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. Ayun, halika ulit dito, Blaster. Halika dito sa mga tsuhin mo ulit. Pagkwentuhan ka ulit dito. Pasensya na, itong mga tsuhin mo, mga lasanggero itong mga ito eh. Ito, nakikita ko yung mga klase ng anak ni Muman. Oh. Nag-video sila, nag-video eh. Pag mga ganyan bang edad, yung mga teenagers, pag mga nag-idolize sa inyo, anong laging madalas nilang tinatanong? Ano yun, usually, anong advice nyo sa mga gusto ring magbanda? Wag na yan. Sagot ko na yan eh. Oo, wag na yan. Paano na lang hinahandle lang mga chicks? Yun. Huwag mong i-handle. May kasi ako hindi pa nangyayari sa akin yung mga gumaganyan ng mga babae, yung mga ganyan. Pag gusto, Usapan totoo lang, ha? Oo, hindi pa nangyayari sa akin eh. So hindi ko alam paano pag dumating ang araw na mangyari sa akin. Ikaw pa naman yung una sa listahan kasi ikaw yung pinaka-pogi sa ating lima. Oo, pinag-aralan mo yung art of Pinag-aralan mo yan. Mali nga ako na angulo eh. Pinangulo ko yun. Mali eh. Pero pag ganyan, pag makapit yung babae, paano yung respectful way na i-reject sila physically? Buhusan mo tubig. Respectful. Pusa. Hindi, magbook ka ng Grab pa uwi. Nauwi ka na agad, no? Hindi, kasi kami ganun eh. Parang kahit dun sa Four of Spades pa. Usually, pagtugtog namin, alis na, uwi na lang. Kaya wala talagang mga ganun. And kaya yun rin yung naging chismis sa amin nun, mayayabang daw. Kasi
pagtugtog uwi agad. Pero sa totoo lang, may curfew lang kasi kami noon. Kasi nung panahon na yun, yung mga ibang kabanda, kahit active kami, nasa college pa eh. So parang may pasok pa bukas. Ganyan. Kaya, yun, tugtog uwi. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung chismis? At least sa'yo? Mayabang? Mayabang, Well, di na ako suplado. Siguro, dahil naka-shades. Sa gabi, no? Tangin na yun, no? Pag, kasi kahit nung tinitingnan ka lang, tinitingnan ka lang namin sa picture, tsaka pinapanood lang namin yung mga music video nyo. Parang naiisip ko, parang may intimidate ako dito. Pero pag narinig mo na magsalita si Blaster, parang ano lang din naman. Mahihaing bata. Ha? Oo, mahihaing bata. Na, Yung ba yung lagi sinasabi sa'yo, mayabang? May... Wala lang. May mga... Ngayon, wala naman ako naririnig na kahit ano. Pero paano nyo, kunyari sa ganyan mong edad, paano nyo na-handle yung mga hate comments? Ako, ibaba mo lang yung cellphone mo, tapos off mo yung wifi. Yun na yun. Kasi para sa akin, parang hindi mo naman makokontrol kung ayaw sa'yo ng tao, ayaw naman na sa'yo yan eh. So kung inisip mo pa na ng inisip, mapapanot ka na. Tama ka dyan, Blaster. Sinubukan ko pa sila kausapin ng maayos eh. 5 years kong sinubukan maging friend sa kanilang lahat. At tama ka. Napanot lang ako. Nakipaglaban pa tayo. Tangina, mag-BBM lang pala tayo sa dulo. Bakit kayo mo lang sinabi yan? ko na lang ang wifi ko. Sana pareho tayo ngayong long hair. Kaya pala ang dami mong buhok. Kasi off na wifi. Ay. In-off niya yung wifi niya, may nag-work from home pa dun sa bahay. Tayo naman, Blaster! Alam mo, at a young age of 25, ang raming niyang na realizations that matter, no? Talagang makikip mo talaga yung buhok mo because of all of these realizations. At a very young age, di ka din tatanda yung wala kang wrinkles kasi alam mo kung paano i-eliminate yung mga yung mga bad vibes na nakakasira ng araw. Maglalabas kayo ng bagong album. And I think pag lumabas sa episode na to, na-release na siya. How different is this album from the last? Kasi meron bang... Ayun yung mga tanongang Magic 89.9 eh. Hindi. Kasi nung nakausap namin yung yung Kwan, yung latest album nila, talagang sobrang deep na because yung realization nila during the pandemic, sobrang parang nila na parang kailangan ang kanta natin lahat po Tagalog, tapos then about hope because of that experience ng lockdown. Yung Kwan. So, nakakatuwa yung ganun eh. Pag sa banda, when there's certain maturity or parang gusto nila ibang level of emotion or nabugahan na kayo ni Mark Abaya. Running gag na ba to? Kung kailan naman kukuha tayo ng mahayos na... Nandito tayo sa segment na, nabugahan ka na ba ni Mark Abaya? Malapit na. Di ba? Total, tinanong na rin natin yan. Itanong na rin natin kung... May atraso ba sa inyo ang Ben and Ben? Wala. Okay. Malinaw. Walang atraso ang Ben and Ben. Kay Blaster Silonga. Good yan. Yung nga, Saan sa album nyo. Like, meron bang different... Kasi iba-iba eh. Iba-iba talaga eh. Parang sa basketball, parang positionless na wala nang center lang, forward lang. Yung music nyo pa iba-iba na. So, meron bang certain type of sound that you guys introduced dito sa bagong album that cannot be heard from the last? Or kung fan ka ni Blaster Silonga, ni China, meron kami sinubukan dito na type of Siguro this album, tong second album ko, mas mabigat na ng onti yung music, mas guitar heavy. Pero ang pinakamalaking difference na is galing sa first album ko. So yung sa first album ko, yung mga songwriting dun, mas vague pa yung mga lyrics. Parang onti na lang ako lang yung makakaintindi kung ano yung sinasabi ko. So parang sa second album, mas naging vulnerable din ako
yung mga lyrics ko parang hindi na ako mas binawasan ko yung yung takot na baka pag sinulat ko to ito isipin bla 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 bla. Okay. So, mas may naging ganun ka na bang kanta na mali yung intindi nila? Hindi ganyan tukol sa ganyan. Na kailangan pa explain sa kanila. parang kung ano-ano yung interpretation minsan. Ano bang song yung na sinulat mo yung the most wrongly interpreted ng fan na parang mali yung hindi, ano ka ba? Ba't mo sinuot yung brick mo sa ibabaw ng pantalon? Hindi ganyan yung di yan yung message ng song. Ganun. Kay Dayonela nangyayari yan. Alam mo Hindi, itong... tama pala usually. Parang spelling lang ng kulay yan no? Pusha, Tumama pala red siya. na lang. May hirap din talaga din maisip Pero Hindi, alam mo, tingin ko, kaya feeling ko nag-mature din, kumbaga, yung songwriting ni Blaster. Kasi 25 na siya eh. Bukas na yung frontal cord. Ano ba yun? Diba? Nag-mature na siya. Tama ba? parang. Ilan taon ka na nga, Nonong? Hindi pa bukas. Oo, kasi, alam mo ba tayo tilang kanta sinulat niya? Ano? Oh. Dalawa. Ano isa? Ginising si Chopa. Hindi na siya bukas sa frontal lobe mo. At least hindi siya vague. Diretso. Eto ba, meron ka bang ngayong bukas na ang iyong frontal lobe? Ay, Ang ano pa Ina mo. At tagal na bukas yung frontal lobe niyan. ano nga, Ilang buwan. may mga niregret ka bang ginawa nung bata ka na parang putangin na ngayong mature ka na, hindi ko na gagawin ulit yan. Ang magbigay ng beef card. Sa 4 na high school students. May 100 pesos. At least sagot ko na yung transportation. Di mo man lang sinama ng pansiyomay. Hindi, kasama pa yung regret sa buhay. Ang kami pang mistakes kasi at 25. Magkaka-regrets pa yan. Ang kami pa. Pero so far, ano ang biggest regret mo? Kung meron man. Sa 25. 25. Hindi, part siguro yung nung panahon na sobra ko masyadong palaaway sa internet sa kung anong pinaglalaban ko. Kasi napansin ko, the more na nangaaway ka para ipaglaban yung gusto mong ipaglaban. Ang nangyari lang naman sa akin, hindi naman dumami yung nadala ko sa side ko. Nangyari dumami lang rin yung kaaway ko. So parang at some point last year, yun nga, na-develop yung frontal lobe ko. Parang meron ako ganong realization habang yung nakahigala sa bahay. Parang ganyan. Pero hindi ako sabog nun nakahigala. Parang, sige. Sige, after. Kwento muna ako. Ano yung sinasabi ko? Frontal lobe. Nung nakahiga ka, bumukas yung frontal lobe. Tapos hindi ka Saglit, anong ginagawa mo nung nakahiga? Hawak Nung mo. bigla nag-open yung frontal lobe, mag-isip lang. Hawak na niya ang mighty band. Mag-ensayo. Magas pa nga. Hindi, pero yun, parang naano ko na hindi pala lahat ng bagay kailangang idaan sa yung maingay na laban. Well, Ganun. meron kasing mga bagay na tama, tapos meron mga bagay na yung kaya mo lang baguhin. Doon ako lagi sa kaya ko lang baguhin. So, at inano ko nga nun, parang nung panahon na yun, diba, parang in-analyze ko yung position ko nung panahon na maingay ako sa So, ano bang pagbabagong magagawa ko kung ngayon ako maingay lang? Parang nasa isip ko. Kumbaga, para akong, kunyari sa gera, ano ba yung pinakamababang ranggo ng something? Wala kang ginawa sa gera, kundi ilag! Ganyan. Ilag! Parang inisip ko, kesa lumaban at magingay ako at sayangin ko yung enerhiya kong baguhin agad habang nandito pa ako sa position kung pwede lang naman akong ipapatay kung kunyaring nag-vocal ako masyado sa ganito. Ano pang magagawa akong change kung patay na ako? So inisip ko, ba't hindi ko gawin na lang tong ginagawa akong music or kung ano mang ginagawang pangarap hanggang sa pagdating ng araw yung mga gagong gusto kong alam mo yung parang yung kumbaga kung kapantay na kita, kaya ko, imbis na nagsisigaw-sigaw ako sa ilalim, na magbago ka na, wala namang paki yun pag at one point, kunyari, nung panahon na yun, iritang-irita ako kay ganun. Kung... BBM!
PM! Mr. President, sorry po. Hindi po sa amin siya napigilan. What is to hate? I cannot see! Siguro di siya nakatanggap ng gold, pare. Okay, in an alternate universe. In an alternate universe. Kailangan talaga ma-experience mo rin yung habang nakahiga ka, sumusuka. Yan. Para maiba lang. Oh. Ba't may suka? Pwede ka naman. Oo, pwede namang Pwede may... hikab lang eh. Di, pero totoo, no? O, patapusin natin si Bla. Yung hate na Galing, hate mo si... O kaya parang sa industriya, ganyan. Parang kaysa magreklamo ko agad. Parang inano ko, edi akyatin ko na lang yung ladder. By the tapos, edi pagdating na... Blaster Silonga 2028 pa rin. Blaster Silonga! Konsehal muna. Konsehal muna. Libreng beep ka. Pero totoo ka. Maganda nga. Parang ano ko, edi tsaka, parang kaysa... Ewan ko, wala. Well, siguro yung pinaka-the best na... Ang point naman is to be in a very more higher position of popularity that pag may sinabi ka, Pakikinggan. people will actually Pakikinggan na. listen. Diba? Kung kailan magmamatter na yung sinasabi ko, tsaka ako lalo siya ngayon. Dumating dun sa punto, ganun si Vice Ganda eh. Kaya pinakikinggan siya nung gumanon siya, dug, dug, dug. Ben-Hur Avalos. At it was a sure loss. Ben-Hur Avalos. Tayo, ginawa natin ng libre yun. Sir Ben-Hur. Ito personally, I respect yung ganyan na move to be popular with your music, with your writing, and then voice it out pag nandun ka na sa taas. Kesa yung nakakuha ka ng fan base because of political views, not because of your music. Kasi parang hindi siya maganda. Now you're playing for them. Na pag ang politika pa naman mag-back and forth yan eh. So putang na pag biglang hindi na ganun nag-align yung political views mo sa kanila, then alis na sila sa'yo. Then they're not really your fans, di ba? Parang kaya na-appreciate ko yung ganyang artist na stick to their music, people will like your music, and then eventually you'll have a voice. Ang politics kasi own game yan eh. So ikaw, sarili mo, makikisali ka dun sa game na yun. Kasi ako nangyari din sa akin yan. And isa din yan sa mga nire-regret ko rin na sana hindi na lang ako napanot ako eh. Galing. Oo, sana hindi na lang kasi parang iba yung pakiramdam ko ngayon versus nung 2022 election. Mas magaan, wala kang eye bags yan, yo. Oo, totoo. Kasi Fresh na fresh ka, blaster. Dito meron eh. Election na eh. Pag nagkukulong ba kayo sa isang bahay to write songs, ikaw, do you have to be away from everyone to write? Sa akin hindi ganoon eh, reverse sa akin. Parang the more na parang inaano ko yung sarili ko sa environment na tara, gagawa tayo ng art, songwriting, blah blah blah, creation. Mas parang hindi gumagana yung utak ko. So ngayon tinatry kong mas gumagana talaga yung parang creative side ko pag yung kunyari nasa labas lang ako, pag yung nakasakay sa Grab or naglalakad sa kalye. Usually doon sa yung mga oras na parang ang hirap gumawa ng music, doon ako usually nakakagawa ng kanta. So, may paborito kang lugar? Wala anything kahit saan na may may puno. Underpass. Which is nowhere in Manila. Oo, sabi niya, kusa mapanghe. Meron kang papel at ballpen pag every time na... Kasi kami komedyante, may ballpen at papel yun dapat palagi kasi pag may idea, sulat agad. Lately. Ngayon. Pero noon din, usually voice memo lang sa cellphone eh. Pero ngayon parang na-realize ko yung value pag yung... Iba pa rin pag sa papel mo sinusulat. Handwritten, ano? Kasi madalas yan, isang sentence, tapos maraming drawing. Tapos, yun. Next page, isang sentence, maraming drawing. Tsaka iba pag physical, parang... Iba pa rin pag yung, kunyari, babalikan mo, mayroong physical na copy yung time na yun ng buhay mo. And eto,
kaya rin ako na bumalik sa yung nagsusulat ng lyrics sa ano. Nakita ko kasi si Dionela nagbenta ng lyrics niya 1 million. Sino? Si Dionela. Oo. 1 billion? 1 million. 1 million? Oh, yun talaga yung reason ko. Kaya, uy, paano ko ibebenta ko? Nasa notes ko lang. Oh, O, nasa kunyari, cellphone, oh. Yung ano niya, yung lyrics niya may formula eh. Formula ng paggawa ng shabu. Oo, bago mo ba Para makasulat ka rin ng lyrics. Pero maganda kasi yan yung nakikita mo yung penmanship mo, extension ng utak mo yan eh. Oh. Ganun ba yun? Kaya pala hindi ko mabasa yung penmanship mo. Actually, turo nga ni Rems yun. Dahil meron pang sinasabi sa puso. Ano yung sinasabi mo, Rems? Yung malapit siya sa puso. Yung pag sinusulat ko yung setlist ko, hindi ako, penmanship talaga. Habang dinidiin ko yung sulat ko, kinakabisado ko rin. Yung ninanarrate ko rin sa utak ko yung ano. Pinatawanan ka nito. Oo. Pareho kayo ng trip ngayon. Ikaw ba, kasi katulad ninyo mga artist na mga Gen Z, paano nyo binabalanse yung artistry at yung marketing? Parang aware na rin ba kayo na kailangan i-market nyo rin tong kantang to? Half ng trabaho ang pagsulat ng kanta and half is marketing pa rin. May pumapasok na ba sa utak mo yon o 100% artistry ka lang? Ako, on-off yun sa akin eh. Pero alam kong part ng pagiging artist yung marketing kasi otherwise, anuin mo yung sobrang ganda mong kanta tapos ikaw lang nakakarinig. You have to play the game eh. No? Wala kang choice. Pero at the same time, sobrang tamad ko sa anything. Alam ng mga kasama ko dito sa label yan. Nandito sila, hello. Hindi ka post. Sobrang bihira ako Sumasagot ka din ba sa chat agad? Hindi masyado. Tingnan mo. Tapos sisingin niyo ako na matanda ako. 25 siya, ganun din siya oh. Pinagkaiba lang namin, panot ako. Hindi, kasi magandang pag-usapan din yan. Kasi as stand-up comedians, struggle din namin kung paano i-market yung sarili namin, yung kailangan pang ikat yung video, mag-video ng set para i-post online. Vertical. Tapos tatanggapin mo yung hate ng mga taong hindi makaka-appreciate ng humor mo. Anong kadalasang hate sa artist, sa songs mo? Nagbabasa ba kung kayo ng lang, comments? di na eh. Pero mga latest kong na di wala man siya. Hindi ko na naaalala. Pero ang huli kong memory, usually mga appearance lang naman yung pinagdidiskitan. Kaya, ako wala naman ng pake doon. Kaya okay lang. Ay, teka, Blaster, masagot ko lang yung sinabi niya. Kasi, ikaw ba, sa FB page mo, may nag-handle ng FB page mo na admin na sumasagot ng message? Wala sinasagot na message. More on sa email. Kala ko may kakampi na ako. Sama kayo ni GB. Wala. More on sa email. Ay, sorry. Ito, kunwari, bibigyan ka ng 10 million pesos. Kunyari. Kunwari. Nando o RJ. Gawa ka ng kanta tungkol kay Tatay Diggs. Game. For 10 million pesos, game. Wala naman sinabi kung anong topic. Oo nga. Oo nga. Oo nga, no? Pero kailangan nandun ng mga words na Rodrigo Duterte ICC. Hanggang Sa susunod! Uy, talaga ba? Di pa? Ba't yung tinatapos doon? Ayoko na nga sumali sa politics eh. Sumunod ka eh. Sa susunod ka din eh. Oo nga, may lumalapit ba sa inyo mga politiko to play for them sa mga rally nila, ganun? Parang wala eh. Wala. Kasi yun nga, naging masyado kong at one point eh. Polarized. Pero ang mga natanggap ko nun, yung mga death threat. Yung papasabugin ko yung bahay mo, mga ganun. Mga ganun din. Tangina, sa'yo papasabugin yung bahay. Pasabugin ko bahay mo. Ang gano'n yan. Alam mo, wag mo Parang si lagyan Bentisoy wag mo yun. lagyan ng accent! Hindi, 20 yun, 20. Dagdagan mo pa. Taga saan siya? Wag mo lang dagdagan! Pero hindi ka... Kaya ako napapalot eh. Hindi ka natakot sa death threats? Hindi naman. Kasi nung bata ako, ginagawa ko rin yun. Ganda.
nung panahon ng mga 9 ako, ganyan. Tapos yung bagong ano ko sa internet. Putang Usually, ina, hili ko mag-comment yan, 9 mamatay years ka old, na. oh. Oo. Ala, baka nagkasagutan tayo. Sorry no. Okay lang. Dati pa yun. Ang dami natin natutuklasan dito, no? Oo, si Ay, Blaster Silonga pala ay dating basher. Blaster Silonga, dating Alam mo kung basher. lumaki lang din tayo na may internet nung bata tayo. Malamang. Basher din Malamang, tayo oo. eh. Oo, kaya kalabanin yung mga gantong mga matatanda. Oo. Tapos nasa Iinisin computer mo. shop ka lang, di ba? Oo nga. Tangina mo, Jepoy Dizon! Ang na prank calls lang tayo nagtsatsaga eh, no? Oo nga. Dati. Oo, nagpa-prank calls kami. Kung isipin mo, may yung mga may edad nga naman yung magagalit sa bashing, no? Kung mga bata yan, matatawa lang sila, no? God. Mahilig kang maglaro sa labas nung bata. Ay, hindi masyado. Walang sports, ganyan. Talagang Wala kang friends? bahay-bahay lang. Wala. Di lang namalabas ng bahay, wala lang friends eh, no? Kahit sa school, di ka na Sa school, Pero, wala kang paboritong mga physical games, yung mga Wala. mataya-taya, Video langit games lupa. siya eh. ay, hindi, ano? Ano yun? Agon base, mga ganyan. Naburot ka ron, hindi. Sa Agawang Base. Hindi ko na maalala. Basta alam ko, nilalaro ko yun. Okay. Siya lang mag-isa. Ako lang. Wala kang friends. Talo kasi. Pagod yung Pagod na gagi. pagod, pare. Pagod na pagod. Natalo siya. pa ako. Natalo pa eh. no? Oo, siguro sila yung mga last na bata na mga maglalaro talaga. Kasi 2008 lumabas yung Facebook nga eh, saka YouTube. Parang after ilang years nun, iPad na lahat eh. Oo. Pag sa classroom, saan mo ma-identify yung sarili mo? Sa mga siga? Sa mga nerd talaga. Oo. Talagang ako yung nung mga high school or tsaka yung mga grade school. Hindi naman sa alam mo yung borderline bullying. Neutral. Yung passive-aggressive. Yung mga kaibigan mo yung nang aano sa'yo. Parang never ako nabully ng mga yung mga yung mga totoong bully. Darag, Pero hindi yung na mga darag. parang kumbaga sa friend group ako yung laging pinagtitripan. Parang Teasing microaggression kumbaga. Pero yun nga kasi nung panahon na yun talagang kabuli-buli naman talaga ako. Ba't ano bang... Talagang hindi ba sobrang siya? addict ko sa anime. Hindi ako naglalaro ng anything na physical. Lagi ako nasa bahay. Tapos ako yung, kunyari, aayain ng mga kaibigan sa labas, bawal lumabas. Ganun. Talagang... Ba't mo tao yung mga banda mo? Hanggang ngayon ba ganyan ka? Hindi naman Bakit? May ganyan, ganyan nga yung, pag may ganyan akong kalaro, talagang nabubuli. Pagka, yung hindi, yung pag... EJ mo naman. Oo, tinitake kasi namin yan personally, yung pag lagi mong tinatanggihan yung lakad namin. Ako yun. Yun. Tapos hindi ka na... Baka sa akin, gano'n. Hindi naman yung matanda na ako tapos may bata akong niyayaya. Hindi naman ganun. Tinitake ko Iba na talaga. yan. Lalago tayo! tayo. Yun na, wala yung mama mo, di ba? Hindi kita mag-Michael Jackson. Hanggang! Iba pa sila. Ano ba yun? Di ba nga ang gagawin, ano muna, bate, tas kanta. Hindi, iba yun. Iba yun. Hindi ka nakikinig ng meeting. Akala ko ganun na yung gagawin. May popromote pa si Blaster. Oo, ano yung... Blaster, before we go. So, ang una ko ipopromote ay yung album ko, lalabas siya sa May 23. Ang title ng album ko is Last Full Show. And ano pa ba? Yun, abangan nyo siya. And sa May 25 naman, so yung tatay ko, meron siyang pinagdadaan na sakit kasi. So sa kidney niya. So, and kailangan talaga namin ng unting tulong, lalo na sa financial. So gumawa sila ng parang music festival na parang benefit concert na rin para sa dad ko. So, ang pangalan ng event is Daddy Aid. Kasi yung tatay ko, ang tawag sa kanya Daddy A. So, May 25, ayun, punta kayo kung gusto nyo manood ng mga banda and kung gusto nyo makatulong sa amin. Ayun, punta kayo and nung pinakamalupit doon, nandun yung Tanya Markova tsaka Ben and Ben. Ayan ba
kayo sa Marikina Sports Center. Magka-line up sila doon. Si Daddy A lang ang nakapagsama ulit sa Yep. Ben and Ben. Ibig sabihin, ganun ka-importante si Daddy A. Para walang sa- away, sabay sa na silang industriya. tutugtog. Bati na yun. Dahil sa kanila talaga may atraso ang Ben. Ben and Ben. Okay lang ba? Saan Ay, pala sorry. to? May 25. Saan ang venue? Sa Marikina Sports Center or Complex? Okay. Basta Pareho lang. Marikina Sports Center. Nakita ko yun, laging sinishare to dun sa FB group. Kasi nga, magkabilang dulo, Ben and Ben, and ano bang placing nito? Abangan nyo na lang. Oo, Hindi, manood malapit kayo. lang tayo sa Marikina. Nunod ako. Ano, June 17 palalabas tong episode na to. Pero Gawa natin ng reel. i-reels natin para ano natin, ma-post kagad Promote natin. sa Cool Pals Tatanggap pa page. kayo ng kidney ng ngongo or binolunteer. Hindi ka na. Pag ginamit ba yun, ngungo na rin yung tumakbo. Malalaman natin. Tangin na ayos. After transplant pa lang malalaman eh. Meron pa tayong Okay isang lang pang yan. spare parts dito eh. Hindi, bibigyan ko lang ng bonus si Blaster. Okay. Papakita ko yung puwet ni Roger. Kaya, Puchay na. Sana may Mas sobrang inspire kang- HD. Ba't sobrang HD? Ba't sobrang 4K. Di ba? Ang kinis niya, di ba? Konti lang nakakakita dyan. Thank you, thank you. Natin ang Okay. next na masusulat na kanta ni Blaster kay Puwet ng Ngongo yung title. Sana ganahan ka, Plaster, na kantahin tong akala ko. akala ko kung ano yung pakikita. Akala niya loaf bread eh. Kala niya joke. Ayan. Makinis naman. Makinis Oh, ako diba? nga eh. Nagulat nga, bumawi si Lord sa kinis eh. Maraming salamat, Blaster. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Sana nag-enjoy ka sa kwentuhan. And, Thank you. Celestial Clowns, palakpan din natin. Oo, Celestial Clowns. guys, palapahan natin. Blaster sa Loga at ang Celestial Cloud na kantang Akala Ko. Celestial Clowns. May 25 is Sunday. May recording ba tayo? Meron. Cancel na. Malapit lang sa amin yun. Malapit lang sa amin. Oo, ako din. Doon ako napilayan eh, sa Marikina Sports Center. Yun yung huling basketball game ko sa Marikina Sports. Akala ko nakalimutan na kita. Hindi ko yata kaya. Alam na alam mo ang kahinaan ko. Alam na alam mo ang sasabihin pag may pangangamba na aking mata. Maari ba umibig pa? Akala ko nakalimutan na kita. Hindi ko yata kaya. Alam na alam mo ang kailangan ko. Alam mo namang malambot ang puso ko para sa'yo. Ako ay handang magbago. Oh,
nakita. Hindi ko yata kaya kala ko nakalimutan na kita. Mahal pa rin pala kita. Thank you. Alright! Blaster, Silonga, and the Celestial Clowns. Maraming salamat. Thank you. Baka may mga gusto Thank pa you. kayo i-promote yung ibang members. Social media. Social media. Social media, so sa TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, yun lang. Blaster Silonga. Kayo naman. Wala, nahihiya sila eh. Okay, nahihiya sila at Instagram, Facebook, and Twitter. Thank you na lang. We love you guys. Maraming salamat. Kaya hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, wala nang Twitter. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Yan, shoutout sa ating mga Patreon dyan, si Betchay Palma, Ralph Nicole Barcos, Riza Coloma, John Robert Mediavilla, Raymond Katapang, Vincent Sinsaon, Manuel Goles, Joe Santos, Louis Anjunel Dizon, Apollo M. Untivero, Roy Michael Ramos, Nicole Ray Arriega, Emmanuel Olarte, Mark Anthony Rubio, Leander Barnido Jr., Hensel Hardin, Ireneo Dayanan, Ken Mariano, Hannah Jane Padua, Miguel Ramirez, John Joel Manuel, at si Christopher Nario. Maraming salamat, Moman. Parang ikaw pala yung talagang yung credits na. After credits talaga si Moman. Mulit na lang ang kulang. At saka maraming salamat Metro Smile Dental Clinic sa Marikina, JP Rizal. For my teeth. Doc, hello po, Doc Len, for my teeth today. Thank you. Thank you. Tingnan nyo kasi niyayaya na kayo doon. Ang arte nyo pa, ay may dentista niya kasi. Metro Dental, Wala naman nagsabi ng gano'n. Wala lang time talaga. Sorry. Tapos ganyan pala yung dentista. Metro Dental. Oh, yan. Dentista nga pala to si Bayani at Meron na Bayani. pala. Kinalaban pala natin yun. Hindi, pero at least meron isang cool pal daw na pumunta doon tapos nagnakaw. Anong ninakaw? Upuan mismo. Wala kami lazy boy eh. Nakaw na cellphone. Yan. Pakimura si Owen kay Nigerian James. Hello Owen, putang ina mo. I'll fuck you in the ass. From Bjorn Reyes, pakimura in Nigerian accent, sina Arces, Paulo, Edson, Conrad, Jasper, Chris, Mardon at Reggie. What the fuck? There are so many names. I cannot remember all of them, but I'll fuck you in the ass like a barbecue. Tangin ang pabati. Pakimura, the part one will go to the end. pakimura kay Nonong si Dr. JP Carolino. Doc JP Carolino. Pakimura si Mervin Serrano kay Tita Baby Balinan. Ay, nakalimutan na. PBB days pa yun, di ba? Akala mo nakalimutan ko na. Putang ina mo, hindi ko na ginagawa to. Sana nga magkaroon ulit ng MMK na kasama si Tita Baby. Pabati kay James Caran, sina Carlo Chan at Tara Giyang. Ay, puhunan. Carlo and Tara. Carlo and Tara, putang ina mo! Pakimura si Attorney Miko Solis kay Nigerian James. Attorney Miko Solis, hello and I will fuck you in the ass. General, pamura naman po in Elias TV accent si Kyle Tulud from Patrick Poe. Kyle Tulud, yay! Tangina. Pakimura naman po kay Nigerian James. Ang bagong kasal kong tropa ni si Aldrin Alangkaw na mahaba ang baba.
Aldrin Alangkaw na mahaba ang baba from Michael Aldrin Selly. Alangkaw, kawitin mo kami. Putang ina mo. Huwag kang yuyuko. Gulatin sa mura ang kaibigan ko si Jerome Pineda kay Ryan Rems. Yung magugulat daw siya. Tahimik muna tayo, guys. Jerome Pineda. Jerome Pineda! Ukininam! Pamura naman po in a British accent kay General James ang bayaw kong si Arvin Nogal. Arvin, I must say. Harry Potter. Si Harry Potter. Harry, come here and suck my dick. Yun, maraming salamat po. Potter X, At eh, no? GB, meron ba tayong episode recommendation dyan Siyempre, mula sa ating bago- Cool Pals Librarian? Bago yan, sana panoodin nyo ang absolute mega best shows that will be happening sa buong June. Hindi naman buong June, sa June. Every Saturday of June. Yes, all Saturdays of June. Buy tickets at comedymanila.ph. At again, salamat sa lahat ng bumili ng ating anniversary show. Sold out na tayo. And then also to remind everyone of the Kickstarter donation for our anniversary production. Pinapakita ngayon ni Ryan Rems ang picture ni Roger na Tangin na nakahubad. mo rin. Nakita na yun ang Tanya Markova. Ang episode recommendation. Batin lang natin ilagay sa screen natin. Wag! Episode recommendation galing sa ating Cool Pals Librarian na si Jomar J. ng Buhangin Brothers. Generous si Rems ngayon, ha? Oo nga. Yung origin story nung beef card sa ni Blaster, nasa episode 363 yan. Ayan. Nandyan yung buong istorya. Alam mo, isa yan sa pinaka-lap trip na nabasa ko talaga. Kaya binasa ko talaga yung At nandito na si Blaster Oo ngayon. nga, talaga naman. Thank you, Blaster. At Thank you. kinakabahan kami na sa interview na to, pero Thank you. maraming salamat. Ayan. Papaalala ko lang, nandyan po ako sa Baguio, June 28. Magkita-kita tayo dyan. 1 hour special ko dyan. Thank you very much. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.